Nasa Pilipinas pa rin umano si Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon sa Philippine National Police, tuloy-tuloy ang pagpasok ng mga impormasyon tungkol sa posibleng lokasyon ng nagtatagong senador. Kaya naman hindi sila tumitigil sa pagmamanman sa posibleng kinaroroonan nito. We are looking at the different places of the supposed whereabouts of friends, relatives, as well as kung sino yung lagi niyang kasama. And most probably is nandito siya sa Pilipinas. Nilinaw naman ni PNP Chief Police General Melencio Nartates Jr. na dumadaan pa rin sa masusing verifikasyon at intelligence processing ang mga impormasyon bago maging batayan ng operasyon. Nauna ng pinabulaanan ng Department of Justice, Department of Interior and Local Government at Malacanang ang mga kumalat na ulat na naaresto na umano ang senador. Ayon naman sa Malacanang, nananatiling epektibo ang standing order ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na arestuhin ang senador. Hayaan po natin ang DOJ at ang DILG na siyang sumagot po dyan dahil sila po ang nakakaalam kung anong operasyon ang kinakailangan para po mabilis na maaresto si Senator Bato de la Rosa. Kaugnay nito, pinag-aaralan na rin ng Malacanang ang posibleng pagsasampa ng reklamo laban sa mga nagpakalat ng peking balita hinggil sa umano'y pagkakaaresto ng senador. Kabilang sa sinusuri ng palasyo ang posibleng pagkakasangkot ng ilang individual at mga troll sa pagpapakalat ng nasabing impormasyon. Tingnan po natin, inaaral pa po kung ano yung mga naipakalat, kung paano naipakalat, at ano yung mga mensahe. Yan po ay bubusisiin muna. At kapag nakita namin kung ano ang dapat na ipataw, ibibigay po namin sa inyo kung anong kaso ang pwedeng isampa sa kanila. Habang patuloy ang operasyon ng mga otoridad, muling nanawagan ng pamahalaan sa publiko na maging maingat sa pagbabahagi ng impormasyon at umiwas sa pagpapakalat ng mga hindi beripikadong ulat. Si Senator Bato ay may warrant of arrest mula sa International Criminal Court kaugnay ng umano'y pagkakasangkot sa kasong crimes against humanity. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.